Kabanata 541. Habang patuloy na sumusubok si Zephyr, ang puwersa ng espada ay patuloy na nagbabago kay Zephyr, tulad ng isang higanteng martilyo na patuloy na binubugbog siya, ginagawa siyang isang sinaunang pinong bakal. Kahit na ang kanyang aura ay nakapaloob sa loob, ang mga mata ni Zephyr ay kasing lalim ng isang lawa, na naglalaman ng isang nakakatakot na aura. Bagamat 20% lang ang naintindihan ng kanyang sword force, palakas ng palakas ang kanyang sword force. Kahit na ang bilang ng puwersa ng espada ay hindi nagbago, ito ay kamangha-mangha at kakilakilabot kaysa dati. Sa wakas, sa araw na ito, dumating si Zephyr sa isang lungsod. Ito ay isang malaking lungsod, na hindi mas mahina kaysa sa Moonwhite City. Ang malaking gate ng lungsod ay kulay pilak puti. Ang buong lungsod ay inukit ng pilak o asol na yelo. Sa di kalayuan, tila isang ice city. Kahit na 12-dosenang milya pa ang layo nito, isang malamig na focus ang humihip sa kanya. Ang dalawang salita sa harap ng gate ng lungsod ay partikular na malinaw, Lindong City. Nandito talaga. Sa pagtingin sa gate ng lungsod, bahagyang naantig si Zephyr. Naalala niya na minsan ay binigyan siya ni Zhao Zetian, Panginoon ng Zhao family, ng hindi kumpletong mapa ng pamilya sa Moonwhite City. Ang lugar na minarkahan dito ay ang lungsod, at ito ang simula at pinagmulan ng mapa. Kung tama ang hula ko, ito dapat ang pinagmulan ng Treasure Land sa mapa. Bagamat minsang sinabi ni Zhao Zetian na ang lugar sa mapa ay puno ng panganib, matagal na sana itong hinanap ng pamilya Zhao. Hindi sulit ang paghihintay hanggang ngayon. Gayunpaman, ngayong naunawaan na ni Zephyr ang Sword Force, ang kanyang lakas ay tumaas ng husto at ang kanyang cultivation ay umabot sa Level 6 na True Spirit Realm. Natural, inaabangan niya ang kayamanan. Patayin. Sa oras na ito, isang malamig na boses ang biglang bumasag sa kawalan at sumugod. Rumble. Kasunod nito, isang mabagsik na panginginig ng boses ang mabilis na umalangaw-ngaw sa hangin, na para bang isang malaking halimaw ang umaasenso. Pagkatapos, nakita ni Zephyr ang dalawang figure na humahabol sa kanya ng baliw, mga 5 kilometro sa kanyang kaliwa. Ang dating ay isang mabangis na mukhang lalaki na may isang full moon curved sword sa kanyang likod. May kumikislap na asol na ilaw dito. Halatang hyper-toxic ito. Tungkol naman sa huli, kakaiba siya. Siya ay isang matipuno at malaking figure. Ang figure ay halos 3 metro ang taas, at may metal na kinang sa buong katawan niya. Ang metal ay gininto ang lila, at mula sa malayo, ito ay tila isang gininto ang lilang enerhiya ng liwanag. Iginalaw niya ang kanyang mga paa, ganap na umasa sa sariling bilis ng pagtakbo para habulin ang mukhang mabangis na lalaki. Shi Zhongtian, huwag kang masyadong lumayo. Sa oras na ito, ang totoong enerhiya ng mukhang mabangis na lalaki ay nasa kaguluhan. Halatang mahina siya para habulin kaya hindi niya napigil ang lumingon at umungol. Decoy, dapat kang mamatay ngayon. Ngumuso ang lalaking may ginintoang at lila na ningning sa buong katawan. Shi Zhongtian, masyado ka nang lumayo. Kung may kakayahan ka, tanggalin mo yung armor mo at lumaban ka sa akin. Parang baliw ang mukha ni Decoy. Sa sandaling ito napagtanto ni Zephyr na ang kumikislap na gininto ang lilang ningning sa katawan ni Shi Zhongtian ay hindi ang kanyang balat, ngunit isang layer ng tunay na metal. Nakasuot siya ng metal armor. Kabanata 542. Ipinaalala nito kay Zephyr ang Divine Armor Sect na naisip niya noong trial test. Itong The Academy ay medyo katulad ng binata sa kanyang harapan. Humph. Decoy, nananaginip ka. Mamatay.
Si Shi Zhongtian, na nakasuot ng battle armor, ay biglang iwinagayway ang kanyang braso. Ang kanyang napakalaking braso ay naglalaman ng isang malamig na metal na kinang. Kasabay ng pagkaway ng kanyang kamao, lumitaw ang kanyang buong braso na parang bagyo. Isang malakas na puwersa ang hamampes sa hangin at lumikha ng nakakagulat na tunog ng paputok. Biglang nayanig ang kalawakan. Habang kumalat ang kuryente, tila bumubuo ito ng vacuum passageway. Boom! Tinamaan ng malakas na puwersa ang katawan ni Dikoy. Nagbitaw siya ng isang kahabag-habag na sigaw at lumipad sa isang iglap. Pumunta ka sa impyerno. Sa himpapawid, kahit na ang lumilipad na katawan ni Dikoy ay patuloy na naglalabas ng dugo, ang taong ito ay may masamang tingin sa kanyang mukha. Hinawakan niya ang full moon curved sword sa kanyang kamay, nagmamadaling naglabas ng mga hanay ng parang buwan na bladed energy, at mabilis na iwinagayway ito sa kalaban. Buzz! Nagngangalit ang enerhiya ng talam at umiihip ang malakas na hangin. Ang malakas na crescent-bladed energy, tulad ng mga bituin, ay bumalot kay Shi Zhongtian. Sa mga mata ni Zephyr, na may napakalakas na bladed energy, isa na siyang malakas na swordsman, lalo na noong ang kanyang cultivation ay nasa level 7 True Spirit Realm. Ito ay talagang hindi pangkaraniwang gamitin ito tulad nito. Gayunpaman, sa harap ng counterattack ni Dikoy, hindi umatras si Shi Zhongtian. Hindi umiwas ang kanyang katawan habang muli siyang sumuntok. Ang malaking kamao ay patuloy na tumama kay Dikoy na parang sumasabog na bituin. Puff! Ang mukha ni Dikoy ay kapansin-pansing nagbago, at ang kanyang katawan ay pinalipad muli sa hangin. Bitek! Ang tunog ng mga buto ay patuloy na lumabas. Malinaw na mas malala ang pinsalang dulot ng suntok na ito. Ang ikinatakot ni Dikoy ay ang bladed energy na ipinadala niya ay hindi nagdulot ng anumang pinsala kay Shi Zhongtian. Nang bumangga ang bladed energy sa katawan ni Shi Zhongtian, mayroon lamang mga sparks na lumilipad sa lahat ng direksyon, ngunit hindi sila nagdulot ng anumang pinsala, kahit isang bakas. Bang! Hindi binigyan ni Shi Zhongtian ng pagkakataon ang kanyang kalaban na makahinga. Sinamantala ang pagkakataong ito, muli niyang sinuntok si Dikoy na nakahandusay sa lupa. Ang suntok na ito ang tumapos sa buhay ni Dikoy. Ang cultivation ng lalaking ito ay nasa level 7 True Spirit Realm lamang, ngunit ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay nasa level 9 True Spirit Realm, lalo na ang defensive power ng armor na ito. Ito ay mas nakakatakot. At saka, halatang may ibang uri ng pagbabago-bago na nakatago sa kanyang katawan, na katulad ng enerhiya ng espiritu. Nakita ko ang gayong pagbabago sa mga disipulo ng Divine Armor Sect. Palihim na naghatol si Zephyr. Habang siya ay huminto upang manood, si Shi Zhongtian ay wala pang 100 metro ang layo mula sa kanya sa labanan. Tila, ang huli ay nakatuon sa kanya. Swoosh! Ang mga mata ng kabilang partido ay dahan-daang nakatutok kay Zephyr Khan, ngunit walang ibang kakaibang paggalaw. Matapos hawakan ng bahagya ang katawan ni Dikoy, bumangon siya sa ere. Habang iniisip ni Zephyr na pinili ng kabilang partido na huwag pansinin siya, biglang tumalikod si Shi Zhongtian at bumalik sa harapan ni Zephyr. Swoosh! Bahagyang gumalaw ang figure, at pagkatapos, ang metal na baluti sa katawan ng matipunong lalaki ay tila ganap na natunaw. Sumama ito sa kanyang katawan tulad ng natutunaw na nyebe, at pagkatapos ay lumitaw ang isang lalaki na halos 2 metro ang taas sa harap ni Zephyr. Kabanata 543. Kahit na siya ay matangkad at tuwid, kumpara sa pagmamalabos ngayon, siya ay nasa loob na ng katanggap-tanggap na hanay ng Zephyr. Maaari bang magtanong? Ikaw ba si Zephyr ng The Boundless Academy? Ang boses ni Shi Zhongtian ay napakagaspang.
Ang kanyang boses ay katulad ng kanyang pangalan, na para bang isang bato ang humahaplos dito. Ito ay lalo na ang kaso sa hitsura ng kanyang mukha. Ito ay medyo matatag at mukhang medyo matuwid. Bukod dito, nang makita siya ni Zephyr, malinaw na naramdaman niya ang hindi maipaliwanag na pakiramdam ng pagiging pamilyar sa kanyang mukha. Parang may pamilyar siyang pakiramdam. Oo, ako si Zephyr. Sino ka? Inakala ni Zephyr na mayroon siyang magandang alaala, ngunit hindi pa rin niya inisip ang pagkakakilanlan ng kabilang partido. Hahaha. Isa akong alagad ng Divine Armor Sect. Noong nasa disyerto ka ng kamatayan, nagligtas ka ng ilang mga disipulo. Isa sa kanila ay ang kapatid ko, si Shilea. Bata pa lang ay mahilig na ang kapatid ko sa pagpinta at kaligrapya, kaya pagbalik niya, iginuhit na niya ang hitsura mo. Hahaha. Nagtaka ako kung bakit parang pamilyar ka. Halatang pamilyar si Shi Zhongtian sa sitwasyon. Kaya naman, hindi nagtagal ay nagsimula na siyang magsalita at tumawa. Kaya ito ay isang disipulo ng Divine Armor Sect. Medyo naging masaya rin ang ekspresyon ni Zephyr. Ang mga disipulo ng Divine Armored Sect ay karaniwang nananatiling mababang profile, kaya bihira silang magkita sa panahon ng pagsubok sa pagsubok. Gayunpaman, ito ay kapalaran na siya ay maaaring matugunan ang mga ito ng 2 beses. Junior Brother Kan, may balak ka bang pumasok sa Lindong City? Pagtingin kay Zephyr, nagtatakang tanong ni Shi Zhongtian. Tama. Umalis ako sa The Academy para sa trial. Napadaan kasi ako sa city, kaya nagpa siya akong pumasok at tingnan. Mabuti naman. Ilang araw na akong nandito at nakatira sa isang mansyon. Ngayong napakaraming tao ang naninirahan sa syudad, mahirap na maghanap ng ibang tirahan. Junior Brother Kan, bakit hindi ka pumunta sa aking lugar? Nakangiting sabi ni Shi Zhongtian. Kung hindi ako makahanap ng mapupuntahan, kailangan kitang mahanap. Nakangiting sabi ni Zephyr. Pumunta siya dito para sa treasure map, kaya ayaw niyang ma-expose. Sayang naman kung hindi dahil sa kung ano-ano, pinapasok na kita. Kawawa naman, kailangan ko munang harapin ang taong to. Medyo walang magawang sabi ni Shi Zhongtian. Hindi naman peke ang ekspresyon niya. Maliwanag, nakaramdam siya ng kawalan ng magawa. Haha, I think we can meet in this city. Pagdating ng panahon, ipapainom kita. Nakangiting sabi ni Zephyr. Napakalamig ng buto noon. Umihip ang malamig na hangin. Tulad ng inaasahan, ang lungsod ay katulad ng pangalan nito. Ang nakakatakot na malamig na focus ay tila tumagos sa utak nito. Gayunpaman, ang ganitong uri ng lamig ay hindi mula sa pisikal na pandama, ngunit mula sa kaluluwa at espiritu. Swoosh! Malayang naglakad si Zephyr. Ang figure na iyon ay tila mabagal ngunit talagang mabilis. Sa bawat hakbang niya, uusad siya ng 100 metro, at ang bawat hakbang niya ay eksaktong pareho. Boom! Matapos makalapit sa lungsod, ang isang stream ng malamig na focus ay naging isang tunay na pag-atake. Para bang isang napakalaking God of the Winter ang nakaupo doon at malamig na pinagmamasdan ang lahat. Gayunpaman, sa oras na ito, ang araw ay nakabitin ng mataas, at dapat itong mainit. Sapat na ang ganoong impact force para palayain ang lahat, na ikinamangha ni Zephyr. Nang pumasok si Zephyr sa panloob na bahagi ng lungsod, ang malakas na malamig na focus ay nawala at naging orihinal na temperatura. Pagkarating dito, talagang nagulat si Zephyr sa paligid. Ang lugar na ito ay hindi mas mababa sa White Moon City. Bukod pa rito, marami sa mga katangian nito ay wala sa White Moon City. Kung ikukumpara sa Starlight kung saan matatagpuan ang Zephyr, mas mataas ito. Kabanata 544.
Tila ito ay dahil sa impluwensya ng kapaligiran. Lahat ng babae sa lungsod na ito ay magaganda at matangkad. Ang kanilang magagandang katawan ay kasing puti ng nyebe, at ang kanilang magagandang mata ay puno ng pagmamahal. Ang kanilang mga aksyon ay nagninangas din at direkta. Kung ikukumpara sa mga babae sa ibang lungsod, mas wild ang pakiramdam nila. Ito ay tila isa sa mga dahilan kung bakit ang Lindong City ay umakit ng mga martial artist mula sa ibang mga lungsod. Hindi mo dapat palampasin ang magandang kalidad ng dragon plant. Napakakaunting mga pagkakataon. Kung gusto mong matugunan ito sa susunod, kakailanganin mo ng isa pang buwan. Little Sunray. Ang munting sunray na pino ng lead family ay isang hakbang lang ang layo sa tunay na sunray. Angkop ang presyo. Isang sinaunang kasanayan sa pagpino. Kung gusto mong madagdagan ang iyong pagkakataong manalo sa kalsada ng martial arts, talagang hindi mo mapapalampas ang mga divine weapons dito. Pagdating niya sa isang malaking kalsada sa lungsod, nakarinig siya ng maraming ingay. Nanggaling ang boses sa isang malaking parisukat. Ang lugar ng parisukat ay maaaring tumanggap ng 50,000 hanggang 60,000 katao. May mga stall sa lahat ng dako sa paligid nito, at bawat stall ay napapaligiran ng isang grupo ng mga tao na tumigil upang manood. At paminsan-minsan, may mga tunog ng bidding. Tito, anong problema sa mata mo? Paano magiging peke ang mga gamit ko? Ito ay mga top quality thermal. Ano? Hindi pa hinog. Ibebenta ko ba sa iyo? Isang malutong na tunog ang nagpagalaw ng bahagya kay Zeffy. Tapos tumingin siya sa paligid. Isang batang babae na nakasuot ng magaspang na tela ang sumisigaw sa isang nasa katanghaliang gulang na martial artist na may mapait na ngiti. Ang kanyang malutong at matamis na boses ay nakakuha ng atensyon ng maraming tao. Sa partikular, hindi napigilan ng ilang may-ari ng stall na umiling at mapait na ngumiti. Nagsisimula na namang mang-blackmail ang babaeng ito. Isang matandang lalaki ang mapait na ngumiti at sinabi. Gayunpaman, walang nikatiting na pagkasuklam sa mata ng lahat. Sa halip, nagsiwalat sila ng mahinang pokus ng pagtawa. Tila sanay na sila sa bagay na ito at matagal na rin silang pamilyar sa dalagang ito. Napatingin si Zephyr sa dalaga. Ang kabilang partido ay mukhang mga 15 taong gulang. Siya ay mas bata sa kanya ng kaunti, at ang kanyang mukha ay medyo wala pa. Gayunpaman, ang kanyang malalaking matubig na mga mata ay partikular na kaakit-akit, na may ilang palihim at nakakaantig na mga ekspresyon. Bagamat nakasuot siya ng magaspang na tela, hindi nito kayang takpan ang kanyang puting nyebe na balat at kaakit-akit na aura. Bagaman hindi siya matanda, malamang na siya ay magiging isang mapangwasak na kagandahan sa loob ng ilang taon. Okay. You are ruthless. You always find these reasons. You are ruthless. Bibili ako. Hindi napigilan ng middle-aged martial artist ang mapait na mapangiti at saka ikan-away ang kanyang kamay. Tito, ano ang ekspresyon mo? Parang hindi maganda ang mga gamit ko. Kahit hindi hinog ay mas maganda pa sa mga nasa palengke. Kung hindi ako nabigo sa pagkakataong ito at inatake ako ng isang grupo ng mabangis na hayop, nagtagumpay ako. Hindi napigil ang mapasigaw ng dalaga. Bahagyang kumislap ang mga mata ni Zephyr sa sinabi ng batang babae. Biglang nagiba ang mukha ni Zephyr. Ang Evil Breaking Eye ay ang evolution na bersyon ng Lightning Sense. Ang tungkulin nito ay tumagos sa paglilinang at mga katangian ng isang tao sa isang tiyak na lawak. Kabanata 545. Maliban na lamang kung ang lakas ng kanyang kalaban ay mas malakas kaysa sa kanya, hindi siya madaling makalusot dito. Gayunpaman, nang ipakita ang Evil Breaking Eye ni Zephyr, nalaman ni Zephyr na ang kapangyarihan ng kanyang Evil Breaking Eye ay hindi maaaring tumagos sa katawan ng dalaga.
Tila mayroong isang hindi maipaliwanag na dakilang kapangyarihan na umaagos sa kanyang katawan, na bumubuo ng isang mahusay na epekto ng pagtutol. Parang may nakapangangilabot na pag-iral ang katawan ng dalaga. Boom! Ang kapangyarihan ng siyam na kaliskis ng dragon kay Zephyr ay tila nakakaramdam ng isang nakakakilabot na aura. Biglang tumaas ang isang marahas na alon. Halatang sinadya nitong supulan ang kabilang partido, ngunit napigilan ito ni Zephyr. Kuya, anong bibilhin mo? Pagtingin kay Zephyr na unti-unting lumalapit, biglang ngumiti ang malambing na mukha ng dalaga at sinabing, tingnan ko muna. Tumango si Zephyr. Tumango si Zephyr. Tingnan mo lang. Dito, kilala ako sa City Fair sa pagiging inosente. Ang babaeng nagngangalang Yan Xiaoro ay tinapik ng isang sampal ang kanyang malambot na dibdib, mukhang seryoso. Ikaw ba mismo ang nakakuha ng bulaklak na ito? Hindi maiwasang magtanong ni Zephyr habang nakatingin sa bulaklak. Hindi ito ang tsismis ni Zephyr, ngunit ang halaga ng bulaklak na ito ay hindi mahalaga. Siyempre, ito ay kapag ito ay wala pa sa gulang, ngunit kapag ito ay talagang mature, ang halaga nito ay tiyak na tataas ng daan-daang beses. Ang lupa kung saan ipinanganak ang Longquan flower ay dapat na bantayan ng Longquan beasts. Ang Longquan ominous beasts ay nasa ika-4 na antas ng ominous beast, at gusto nilang kainin ang Longquan flower. Sa makatuwid, ang Longquan flower ay madalas na nilamon ng ominous beast bago ito mahinog. Bawat isa sa kanila ay kasing lakas ng isang eksperto sa level 5 True Spirit Realm. Sa paghusga sa tono ni Yan Xiaoro, nagawa niyang iwasan ang mga pag-atake ng isang grupo ng mga masasamang hayop at pumitas ng bulaklak. Kahit hindi hinog na bulaklak, nakakakilabot pa rin. That's for sure. Pinili ko lang sila. Kung hindi dahil sa kawawang kalagayan ko, binugbog ko na sila. Habinata, totoo ang mga salita ng babaeng yan na ito. Medyo marahas na dragon ang batang ito. Ang mga may-ari ng stall sa paligid ay hindi napigil ang tumawa ng malakas. Malinaw, si Yan Xiaoro ay nagsasabi ng totoo. Ano ito? Lumingalinga si Zephyr sa paligid at nalaman na nasa stall ni Yan Xiaoro ang lahat, kabilang ang ilang kakaibang bagay, ilang pambihirang materyales na panggamot, at kahit ilang kakaibang bato. Ang nakita ni Zephyr ay isang hindi kapansin-pansing inukit na kahoy. Bagamat malabo ang facial features ng wood carving, maliwanag na hugis tao ito. Ito ang huling nakita ko sa isang lambak. Hindi ito nagkakahalaga ng maraming pera, ngunit kung gusto mo, bigyan mo ako ng 1,000 tail ng pilak at kunin mo. Nangingibabaw na sabi ni Yan Xiaoro. 1,000 tails. Isang kakaibang tingin ang lumitaw sa mukha ni Zephyr. Ito ba ay isang mahirap na trabaho? Little Big Brother, you can't underestimate my hard work. May mga mabangis na hayop sa lahat ng dako sa lambak. Kahit na pumulot ka ng bato, aabutin ang lakas ko. Seryosong sabi ni Yan Xiaoro. Haha. Bahagyang ngumiti si Zephyr. Pakiramdam niya ay medyo kawili-wili ang batang ito. Gayunpaman, medyo interesado siya sa eskulturang gawa sa kahoy na ito. Malabo man ang facial features nito ay nagbigay ito sa kanya ng kakaibang pakiramdam. Lalo na sa ilalim ng takip ng Evil Breaking Eye, ang loob ng wooden sculpture ay tila naglalabas ng mahinang pagbabago-bago ng enerhiya.